Good afternoon, brothers and sisters. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Muli po si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang ibabahagi ko po sa bidyong ito, isang katanungan po ito. Tungkol po sa mga nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Ito po ay ang katanungan na bakit kailangan ng tao na mamuhay ayon sa Espiritu? Ayan po, bakit nga ba kailangan ng tao na mamuhay sa Espiritu? Ayan, nakakalungkot po brothers and sisters, marami po ang nagpapahayag ngayon o yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sapagkat hindi po nila nauunawaan ang bagong tipan. Ayan po, kaya magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat narito po ang inyong lingkod or naghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus at ipinaalam po sa akin ito kung bakit. Kung bakit nga ba kailangan nating mamuhay espiritual. Ayan. Napakaganda po ng katanungan ito sapagkat napapanahon po ngayon. Ayan, espiritual. Sapagkat ito ang nais ng Diyos na ang lahat ay mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ayan. Ayan po kasi ang nais ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Nakakalungkot po na wala pong nangangaral nito kung ano nga ba ang katangian ng Diyos. Katulad po siya ang mukha po nila, katulad po sa atin, kaya nga kawangis po natin ang Diyos eh. Ngayon, ang nais po ng Diyos na tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang nakakalungkot nga lang po, wala pong nangangaral nito tungkol sa pamumuhay espiritual. Actually, yun dito pa nga po, nung pagdating po ni Juan Bautista, sinabi na po ito eh. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo chapter 3, verse 11, na ang sabi po dito ni Juan Bautista. Nung siya po ay nagbabautismo noon, ang sabi niya dito, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo." Ayan o, ang dumarating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Impyerno na po yan para sa kalaman po natin. So nakita po ninyo sa ipinauna na po ni Apostol ni Juan Bautista na ang Panginoong Hesus, ang tinutukoy po dito na darating ang Panginoong Hesus na siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu at sa apoy. Kaya nga sabi ni Juan Bautista, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan." Ang tanong, tumalikod ba tayo? Lalo tayo nagpakasama eh. So yan po. Kaya po wala pong nakakaunawa nito. At walang nangangaral tungkol sa pamumuhay espiritual. At pagdating naman dito, pinatunayan po ng Panginoong Hesus nung siya ay nangangaral na ang sinabi niya dito sa aklat ng Juan chapter 3, verse 3 to the following, nang sabi niya dito, pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan. Ayan. Unawain po natin. Kapagkat hindi po tayo makapapasok sa langit o sa kaharian ng langit kung hindi po tayo mamumuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat kalaban ng Diyos kung tayo ay patuloy na mamumuhay ayon sa laman. Yan po ang nature natin ngayon eh. Namumuhay tayo ayon sa laman. Tingnan nyo kung ano-ano mga pinag-iipon natin, mga binibili natin or nasa isip natin. Pakinggan natin ng sabi ng Panginoong Hesus. Dito sa aklat ng Juan chapter 3 verse 3 to the following or hanggang 7, ang sabi dito, "Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli
ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo," ani Jesus, "maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak ng muli." Lahat po. Maliban po na tayo'y ipanganak ng muli or sa espiritu, hindi po tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kasi nga po ang Diyos ay espiritu. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 10 at chapter 4, verse 24. Ang sabi dito, pakinggan natin. Ayan. Sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 22 na, to the following, para masundan po ninyo. Sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 22 to the following, "Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo, ngunit dumarating na ang panahon ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan." Bakit? Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos Espiritu. Ayan po ang nais ng Diyos na kailangan siya sambahin sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang katotohanan po na tinutukoy po dito ay ang salita po niya. Kasi wala pong kasinungalingan sa Diyos. Lahat po katotohanan. Siyempre kung sasamba tayo sa Espiritu at katotohanan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita nga ay nagkatawang tao. Marami po, hindi po nakakaunawa talaga ng salita ng Diyos. Ipinangangaral po nila yung mga bagay na wala namang kaugnayan sa Diyos. Yung mga bagay sa sanlibutan ito. Which is hindi na po natin kailangan yan eh. Yung mga bagay na yan. Kaya wag po ninyong pag-aksayahan ng panahon yung mga ganyang pangangaral po. Wala pong kabuluhan. Wala po tayong matatanggap niyan mula sa Diyos. Kaya tingnan mo, may nagbabago ba sa atin? Kahit ako noon 54 years na ako'y naligaw. 54 nga ba o 52, 53, something like that. Wala akong natutunan na isang salita ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sapagkat tinawag niya ako. Alam niya kasi nagsusumikap din ako na malaman talagang katotohanan eh. Kasi kapag mayroon pong nangangaral kahit saan, nakikinig ako niya saglit eh. Tuwang-tuwa ako kapag may naririnig akong nangangaral ng salita ng Diyos kahit sa lansangan, pagka ako'y naglalakad, nagagalak yung puso ko kapag nakakarinig ako ng ganon. So siguro na sa liksik ng Diyos, yung kalooban ko, yung puso ko, nalaman niya na talagang nagsusumikap ako na matutunan ko ang katotohanan, tinawag niya ako upang maglingkod sa Kanya. Which is ito na po ngayon bilang alipin ng Diyos at naglilingkod po sa inyo mga kapatid, katotohanan po ang isinishare ko. Ang nakakalungkot nga lang po, ito nga katulad nga po nung sinabi ko kanina, wala pong nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sapagkat kung nakakaunawa o naunawaan po natin, dapat ito po yung ipinangangaral natin, pamumuhay espiritual. Hindi yung mga bagay sa daigdig na ito na walang kabuluhan. Yung pag-aaksayahan natin ng panahon, maiiwan po natin yan eh.
Kapag tayo po ay dumating na doon sa time na tayo kukunin na ng Diyos, iiwan natin yan eh. Lahat ng bagay na kinahumalingan po natin dito sa daigdig na ito, maiiwan po natin. Bakit natin pag-aaksayahan ng oras yan, makinig tayo sa mga ganyan? Pakinggan po natin ang katotohanan. Halimbawa, paano ba tayo mamuhay ayon sa Espiritu? Ayan ang pagsikapan natin. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Hesus na huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito may magnanakaw na nakapapasok at may tanga na nakasisira or kalawang. Yan po yung tinutukoy ng Panginoong Hesus. Dapat impukin natin yung kayamanan sa langit, which is yung mga spiritual na bagay. Kasi yung mga bagay na yan, wala naman kaugnayan sa Diyos yan. Makinig man tayo ng makinig dyan, wala pa rin tayong matututunan sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi po kaugnay sa Diyos yan eh. Yung mga pinagsasabi ng mga nangangaral ngayon, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Gagamitin lamang po nila ang salita ng Diyos. Kawawa, ako ang nahihiya eh sa Diyos. Parang hindi mga lingkod ng Diyos kung maghayag. Sapagkat sino ang pinaparangalan nila? Kung sino-sino na wala namang kaugnayan sa Diyos, na hindi nga kilala ng Diyos kung sino yung Sus Maria Jose, pati yung mga patay na. Kapatid, hindi na natin yan dapat pakialaman. Kung tayo sinugo ng Diyos, pakialaman natin yung utos sa atin ng Diyos, which is ipahayag natin ang kanyang salita. Ipahayag natin ang paghahari ng Diyos kung paano makapapasok doon sa kaharian ng langit yung mga nakikinig sa atin. Hindi yung mga bagay dito sa daigdig na ito. Ikawawa yung mga nakikinig sa atin. Nagbabayad sila sa atin. Tapos wala pakikinabangan sa atin. Bakit pa natin? Di ba? Bakit pa tayo? Ang dahilan, hindi sila tunay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan chapter 10, hindi sila tunay na pastol. Tumatakas sila. Ang tunay na pastol po, ang tunay na sinugo ng Diyos, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ipinahayag ang kalooban ng Diyos. Ipinahayag ang paghahari ng Diyos sa langit. Sapagkat doon tayo pupunta eh. Hindi naman tayo pupunta sa impyerno eh. Bakit mo, yung mga bagay na iyan, sa sanlibutan na ito, kung yan po ang matututunan natin, papunta po sa impyerno yan eh. Sapagkat sino ang namamahala dyan sa mga bagay na yan sa daigdig? Si Satanas. Kung magtatandaan po ninyo, kung naipangaral na po sa inyo, mga brothers and sisters, yung Panginoong Hesus, nung sinusubok noon ng dyablo, nung siya ay nag-uumpisang mangaral or nag-ayuno siya ng 40 nights and 40 days, nag-ayuno, tinukso siya. Tapos ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito. Sabi niya, kung sasambahin mo ako, pinagkaloob sa akin yan, may pagkakaloob ko rin sa nais kong pagkalooban yan. Kita nyo, kaya nga po kung iibigin natin yung mga bagay na iyan, kung yan po yung pagsusumikapan nating matutunan yung mga bagay na iyan, wala po tayong kaugnayan sa Diyos sapagkat walang kaugnayan sa Diyos yung mga bagay na yan eh. Ang may kaugnayan sa Diyos ay yung mga espiritual na bagay. Yan po yung may kaugnayan sa Diyos. Ambot sa langaw. Para tayong naghihintay yan sa sabaw ng pusit. Umaasa tayo na makapapasok tayo sa kaharian ng langit. Umaasa tayo na makakapiling natin ang Diyos pagdating ng panahon. Ambot sa kambing na may bangs. Kung makapapasok tayo. Naandyan po sa Biblia eh. Bakit natin pag-aaralan yung mga wala namang kabuluhan na bagay? Pag-aralan natin kung paano natin, ituro natin kung paano ang lahat ng tao matututo ayon sa pamumuhay espiritual. Hindi yung mga bagay dito sa daigdig na Sus Maria Jose. Lahat na eh. Kaya siguro
Paalala po sa inyo, brothers and sisters, siguro darating ang panahon na itong mga nagpapahayag na ito ng salita ng Diyos, kunwari, ang ipapahayag ng mga ito yung mga puno ng kahoy. Maniwala po kayo, pagka hindi po kayo nagbago, hindi po ninyo binago yung pagtuturo ninyo sa salita ng Diyos, darating ang panahon ng ituturo ninyo ay mga puno ng kahoy, puno ng mais, puno ng mani. Yan po ang ituturo ninyo pagdating ng panahon. Maniwala po kayo, kapag hindi po ninyo binago yan, hanggang ngayon, itinuturo pa rin ninyo yung mga bagay na yan sa daigdig na yan, ayan pong gagawin ng Diyos sa inyo. Total, yan naman ang gusto ninyong ituro sa mga tao eh. Pwede sige, bibigyan ko kayo ng karunungan. Paano namumulaklak ang mani? Oo, yan ang ipapahayag ninyo. Darating ang panahon yan, brothers and sisters. Tingnan mo nga yung nasusulat sa yung mga idolo. Diba? Di nawala na. Parang bulan na naglaho. Yung mga idolo, literal. Tapos ayan pa yung mga Diyos-Diyosan na yan na iniidolo. Mawawala lahat yan eh. Pati yung katalinuhan na yan, yung karunungan niya, pinapahayag nila na kung ano. Kaya darating, brothers and sisters, itong mga nagpapahayag na ito ng salita ng Diyos ko, no, darating yan, yung mga puno, ang ipapahayag nila sa inyo, yung mga puno ng kahoy, puno ng kawayan, kung bakit gumagalaw. Yan po yan, maniwala po kayo. Pagka nangyari po yan, magpuri kayo sa Panginoon sapagkat dumating sa inyo ang katotohanan. Ayan po. So balik na po tayo doon sa ating tinutunghayan. Ayan. Mga kapatid, kapag tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, at kung tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ay mauunawaan natin ang mga bagay espiritual, katulad ng salita ng Panginoon, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang ng taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Po ang dahilan kaya hindi po natin maunawaan sapagkat hindi po tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ayan po. Bakit kailangan natin mamuhay ayon sa Espiritu? Pakinggan natin dito sa aklat ng Roma. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay masaikatuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Bakit? Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ayan po, magbubulid sa kamatayan. Ang pagkahumaling sa mga bagay ng makalaman ay magbubulid sa kamatayan. Ayan, sa impyerno po tayo. Kaya wala pong kabuluhan yung mga nangangaral ng mga literal. Hindi po kailangan niya ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, ang kailangan po ng tao na matutunan po natin kung paano at ano ang paghahari ng Diyos, paano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan, paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit, at paano natin makakapiling ang Diyos at ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Yan po ang dapat itinuturo at yun ang gusto ng Panginoon. Yan nga po yung mga huling yung mga huling panahon na hindi pa po na sumasagi sa isip ng tao. Yung mga panukala ng Diyos. Pasalamat kayo at narito ako, isang alipin ng Diyos, naglilingkod sa Kanya, at pati sa inyo naglilingkod, inihatid ko po sa inyo ang katotohanan at nalalaman po ninyo ngayon. Ayan po. Kung hindi napakabuti ng Diyos, wala na, hindi na kayo makakarinig ng ganito, ng katotohanan. Maririnig ninyo mga tungkol kay mais, tungkol kay puno ng kahoy, tungkol sa mga kung ano-ano.
ambot sa langaw. Kawawa. May panahon pa po tayo mga kapatid para baguhin po natin or pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Hingi po tayo ng karunungan, huwag sa kapwa natin tao. Sa Diyos po tayo humingi ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. Sa atin po yan. Kung ano-anong mga tuloy. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ayan po ang nahuhumaling sa bagay na makalaman ay kalaban ng Diyos. Kita nyo ba? Di ba? So, paano natin yung sarili natin? Paano tayo mag-a-assume yan na tayo ay makapapasok sa kaharian ng langit kung ang mga ginagawa natin is makalaman? Kung ang iniisip natin is makalaman? Ambot sa kambing na may bangs. Paalala po sa inyo ito mga kapatid. Para pare-pareho tayo makapasok sa kaharian ng langit. Doon tayo maglalaro sa paraiso. Hindi po para sa akin ito, para sa inyo po. Kapag napanood po ninyo ang bidyong ito, sana pong magbago ng buhay ninyo. Baguhin po ninyo yung pananaw ninyo sa buhay ninyo. At baguhin ninyo mga pinapakinggan ninyo kung ano man yung mga pinapakinggan ninyo ngayon. Palitan po ninyo ng makalangit, ng mga bagay sa langit. Yan po ang nais ng Diyos. Banal ang Diyos Natural, dapat tayo magpakabanal kung tayo ay nagsisikap na makapasok sa kaharian ng langit. 1 plus 1 lang po yan, equals to. Siyempre, katulad, halimbawa, nag-aaral ka, gusto mo maging engineer, of course, pag-aaralan mo is tungkol sa engineer. Kung nagnanais kang maging teacher ka, siyempre, pag-aaralan mo, yung mga subject na may akma doon sa pagiging teacher. So, ganyan din naman po sa pamumuhay espiritual. Kung nais natin makapasok sa kaharian ng langit, alamin po natin kung paano tayo makapapasok. Kung nagnanais po tayo na makapiling ang Diyos, hanapin po natin kung paano natin makakapiling ang Diyos. Ano yung mga bagay na dapat nating gawin upang makapiling natin ang Diyos pagdating ng panahon. Diba? 1 plus 1 lang po yan hindi, nag-a-assume tayo na makapapasok sa kaharian ng langit, pero yung mga gawa naman natin, puro kabaluktutan. Ay, sus, Maria Josep. Sinong tatanggap sa atin yan? Ang Diyos ay banal di magpakabanal tayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Kung ang Panginoong Hesus ay matuwid, dapat din po tayo magpakatuwid. Sapagkat hindi po tayo tatanggapin doon kung tayo ay baluktot. Dahil liko-liko po yung daan doon, makipot. Kaya nga, di ba yung aral ng sabi ng Panginoong Hesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan, huwag sa malawak na daan or na pintuan, sapagkat yan ang dinaraanan ng lahat ng makasalanan. Sa makipot na pintuan, kukunti lang ang dumaraan doon. Kaya dire-diretso tayo niyan. Di ba? Kung gusto mo magpakabanal kung gusto mo makapasok sa kaharian ng langit, di magpakabanal ka sapagkat ang Diyos ay banal. Nakapakaano lang ng logic niyan brothers and sisters. So, ayan po. Ngayon, mga kapatid, kapag tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, at kung tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Panginoon, ay nauunawaan natin ng mga bagay na espiritual, katulad ng salita ng Panginoon, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay
mauunawaan lamang ng taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng unang Korinto chapter 2 verse 6 hanggang 16. Ayan, ang sabi dito, ngunit sa mga may sapat na gulang sa pananampalataya espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito, walang nakauunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao. Ang hinihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan po, sa pamagitan ng Espiritu. Kaya nalalaman po natin yung panukala ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Pero kapag hindi po tayo nagtaglay niyan, wala po tayo, hindi po tayo makakaunawa sa salita ng Diyos. Kapag tayo po ay hindi pa pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, walang nakakaunawa eh. Walang nakakaunawa sa salita ng Diyos. Nagyayabang lamang po yung nagsasabing nakakaunawa. Bakit ako meron ito, may narinig ako niyan eh. Hindi naman wala naman ako nagturo sa akin yan. Pero taon-taon yung binilang nila doon sa ano nila, bago nakalabas. Hindi ba pinag-aralan? Kaya nga turo ng tao eh. Kaya yung natutunan nila, yung mga bagay na gawa ng tao. Katulad sa akin, ako wala talagang nagturo sa akin. Kung hindi ang Diyos, sapagkat nasusulat sa aklat ng Juan ang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat matututo ay lalapit sa Panginoon. Kaya ngayon, lumapit ako sa Panginoon kasi natuto na ako sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, tuloy. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin, ayan, upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinahayag namin mga katotohanang espiritual, hindi po ito salita ng tao. Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Ayan po. Kasi kung ako, nagtuturo ako ngayon, gagamitin ko yung sariling pag-iisip ko, yung mga bagay-bagay, kung anong babanggitin ko, nahihiya po ako sa Diyos Babanggitin ko yung mga bagay na wala namang kinalaman tungkol sa Diyos. Nahihiya po ako sa Diyos na magbanggit ng mga bagay, lalo na kung mag-i-edit ka ng salita ng Diyos, babaguhin mo at dudugtungan mo para mapaganda lang sa pandinig ng tao. Kahiya-hiya po sa Diyos yan. Nagiging mangmang po tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos. Tayo naman kasi hindi natin alam. Ang kawawa dito talaga yung mga nagpapahayag niyan. Malaki po ang pananagutan ng bawat taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil pagka nagkamali, pananagutan po nila yan. Kaya ambot lang sa langaw.
Ayan. Ako wala naman nagturo sa akin eh. Kanino ba ako nagturo? Isang basurero lang ako eh. Paano ako makapag... Actually, brothers and sisters, nung ako'y nag-uumpisa, share ko uli sa inyo, no? Nung ako'y nag-uumpisa, pagkatapos na dumanas, kasi siyempre dumaan ako sa sa pagdadalisay, sa pamagitan ng mga karamdaman, parang ginto ako eh, dinalisay ako sa apoy. Bago ako nakapag-umpisa nito, dumaan ako ng maraming mga pagsubok. Yan ang nangyari sa akin bago ako nakapag-umpisa nito. Dumanas ako ng mga pagsubok, mga problema, pero napakabuti ng Diyos sapagkat nilinis niya ang lahat ng iyon. At ngayon, ito na, nagpapahayag na ako. Pero sa pagpapahayag kong ito, wala po akong nilapitan. Actually, at that time, nung ako'y nag-uumpisa, maraming app na lumalabas sa cellphone ko na nag-o-offer free paging pastoral. Nag-assume ako or nag-attempt ako na talagang i-try. Pero nung pipindutin ko na yung app na iyon, ang sabi sa akin ng Espiritu, kung gagawin mo yan, hindi na magiging original. Hindi na magiging original yung ituturo mo sa tao sapagkat maituturo ito at malalaman mo galing din sa tao. So pinakinggan ko yun, hindi ko na inaccept yung app na nag-o-offer. Nanalangin ako araw-araw sa aking pagpapahayag, pagre-research. Actually, bubulol-bulol pa nga ako nung panahon yun, nung bago pa lang ako. Hanggang ngayon, kahit ngayon bubulol. Kasi walang ngipin eh, waray ngipin. Ayan. Nakasingit din yung ngipin ko eh. Ayan. So, nung pipindutin ko na yon, na app na yon, ayun ang sabi sa akin ng Espiritu. Kung pipindutin mo yan or i-accept mo yan, hindi na natural yung ituturo mo. Sapagkat manggagaling sa tao, ituturo sa iyo ng tao, at yun din ang ituturo mo ngayon, yung matututunan mo. Kaya hindi ko na tinanggap. Nanalangin na lang ako, sa tuwing ako'y nagnanalangin, na bigyan ako ng karunungan. Which is hindi naman ako nagkamali ng nilapitan. Totoo talagang Diyos na buhay at nag-iisa at tunay na Diyos ang aking nilapitan. Nilinis niya na yung pagkatao ko, ang dating buringot, dating marumi, dating galing sa basurahan, ngayon binibihisan na ako ng Diyos. Kaya magiging busilak na ako sa Kanya. Kaya nga marami pa akong daranasin pagkikipaglaban sa masasamang espiritu para maging ganap. Yun ang layunin ng Diyos. Para maging ganap tayo, kailangan natin labanan yung kalaban natin. Isa lang ang kalaban natin dito. Yung mga masasamang espiritu nandyan sa himpapawid. Ayan ang kalaban natin. Tayo mga naglilingkod sa Diyos, yan yung kalaban natin. Hindi naman tao ang kalaban natin eh. Sila yung masasamang espiritu na yan, gagamit sila ng tao upang tayo ilinlangin. Ni Diablo, ni Satanas, ni Beelzebul, ayan. ni demonyo, ayan. Maraming pangalan niya si Satanas eh. Kaya lahat ng kabahuan na nandyan na sa kanya eh. Ayan, so nakikipaglaban ako ngayon, hindi sa tao, sa masasamang espiritu, upang malinis po yung lahat ng mga masasamang espiritu, lumayas na po at hindi na sila makapanaig sa atin. Dapat ganyan pong ginagawa natin, lagi tayong manalangin para hindi tayo madaig ng masasamang espiritu. Ayan, tuloy natin. Hindi ang espiritu, asa na ba tayo? Nasa 14 na. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Di ba? Kaya nga hindi natin naunawaan eh. Siyempre, turo ng tao sa atin,
hindi naman ang Espiritu ang nagturo, yun din ang ituturo natin sa ating kapwa, tao. Pero kung ang Espiritu ang nagtuturo sa atin, ang Diyos ang nagturo sa atin, ang Diyos din ang nagtuturo sa inyo. Ayan po. Sapagkat nanggagaling po yan sa Panginoon eh. Actually, nandito yan sa aklat ng Juan, chapter 16, 12, hanggang 14. Ang Espiritu ng katotohanan ang magtuturo po sa atin. Ayan, nandito yan, oh. Tingnan natin. Hindi po turo ng tao. Kaya mali po yung mga pinagpapasok nila, kung ano-ano po. Hindi po sa nilalait ko po ang mga iyan. Tao rin yan, siyempre. Kaso nga lang, hindi nila alam. Nagkataon lang na hindi talaga ang Espiritu ang tunay na nagtuturo sa kanila. Kung hindi, napag-aralan po nila yan. Kung saan man sila nag-aral. Ako, wala naman akong pinag-aralan eh. Parang nangyari sa akin, katulad kay Apostol Pablo. Wala rin, hindi naman nag-aral si Apostol Pablo, hindi naman siya tinuruan. Bakit nagpahayag ng salita ng Diyos? Di ba? Ayan, pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 12 hanggang 14. Marami pa akong sasabihin, sabi ng Panginoon doon sa Panginoong Hesus, doon sa kanyang mga alagad. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Galing sa Panginoong Hesus, hindi galing sa tao. Ang ituturo nyo dapat galing sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang magtuturo sa Espiritu Santo na siya naman ang papasok sa atin at ibabahagi ang salita ng Diyos. Kaya hindi kapwa tao, Espiritu. Pakinggan po natin dito sa unang Juan chapter 1 verse 27. Nang sabi dito, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ayan no, habang nananatili sa inyo ang Espiritu na ipinagkaloob ni Kristo, hindi na kayo kailangang turuan ni numan. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ayan, sapagkat kung hindi tayo manatili kay Kristo, hindi tayo makapamumunga. Ayan. So dito naman tayo. Kapag ang tao ay pinagkalooban na ng Espiritu at nananahan na sa kanya ito, ang Espiritong iyan ang magtuturo sa kanya ng lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya. Ayan po, tinunghayan natin ngayon. Ang Espiritong ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Hallelujah. Di ba? Espiritu, hindi tao. Kapag ang tao ang nagturo sa atin, walang kabuluhan yan, walang kaugnayan sa Diyos yan. Sapagkat ang ina-accept lamang dito ay ang turo ng Espiritu, hindi turo ng tao. Kaya pasensya na kayo kung sino ang legit. Hindi po kailangan turo ng tao. Ito nangyari sa akin eh. Hindi naman ako tinuruan. Di ba?
Ang Diyos ang magtuturo sa atin eh. Ang Panginoon. Manatili kayo kay Kristo, mga kapatid, kung patuloy kayong mananatili kay Kristo Jesus, gayon din naman, mananatili rin siya sa atin. Pakinggan natin sa aklat ng Juan, chapter 15. Ayan, chapter 15, 4 hanggang 5. Mananatili po sa atin kung tayo patuloy na mananatili sa Panginoon. Ayan, ang sabi niya dito, ako ang puno ng ubas. Dito sa 4. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Hallelujah. Diba? Manatili tayo sa Panginoon. Ay hindi yung turo na, Sus Maria Josep, ambot sa kambing na may bangs. Maghilom ka mo diha. Ayan. So dito po natin makikilala. Ayan, nandito na pala eh. So kailangan po nating manatili. Ayan. Bakit kailangan natin manatili? Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayon napatutunayang mga alagad ko kayo. Ayan, mga alagad tayo ng Panginoon. Kung tayo'y mananatili sa turo ng Panginoon. Kung hindi po tayo maghahaka-haka. Ayan. Mahilig kasi tayo sa mga haka-haka eh. Sa mga alamat. Ayan. Itinuro na nga ni Apostol San Pablo na wag natin pag-aksayahan yung mga bagay na mga alamat na yan eh. Meron pa rin. Hanggang ngayon talagang hindi mawala kasi yun na talagang itinuro sa kanila. Yan na yung nakaanuhan nila, yung mga alamat na yan. So, kawawa, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. O yung mga ganyang pangangaral, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Turo ng tao po iyan. Kaya kung ano ang tinuro sa kanila ng tao, yun din yung itinuturo sa kanila. Unlike na kung ang magtuturo sa iyo is espiritu na nagmumula sa Panginoon, siyempre ang ituturo sa iyo noon yung salita ng Panginoon, yung mga inuutos niya. Kaya yan din yung mga inuutos ng espiritu sa akin, yan doon yung sinishare ko po sa inyo. Para pare-pareho tayo makabahagi. Ang ibubunga kung kayo'y mananatiling namumuhay ayon sa laman ay ganito. Meron din eh. Kung mananatili tayong namumuhay ayon sa laman, ganito po. Pakinggan po natin sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 8, ang sabi dito, at ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod, kapatid. Hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos kung tayo'y nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay na yan. Lalong-lalo na yung mga nag-a-assume, lalong-lalo na yung mga bagay, kunting bagay lang eh, ay kuwan. Pag-aawayan pa, maliit na bagay, kakapiraso lang. Parang tuldok lang. Pag-aawayan pa, pagsasamaan pa ng loob. Kasi wala tayong nalalaman sa salita ng Diyos.
Ang alam natin, kahangalan. Ang alam natin, kapalaluan. Kaya wala tayong nalalaman. Kaya kung ano yung nasa puso natin, yun yung bunga natin. Yun yung lumalabas sa pagkatao natin, sa bibig natin. Ganyan po yan eh. Kung ano yung laman, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kung ano ang laman ng puso mo, yun din ang bukang bibig mo. Yun yung lumalabas. Di ba? Kaya, ayan po yung namumuhay. Kung tayo talagang magpapatuloy sa pamumuhay ayon sa laman, ayan. At ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, kapatid. Kahit anong pakinig natin ang pakinig sa salita ng Diyos, kahit maghapon magdamag tayo magluluhod, magdadasal, kung hindi po tayo magbabalik loob sa Kanya, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos at hindi po tayo kalulugdan. Kaya wala pong kabuluhan yan. Ang una po nating gawin, ang unang hakbang na dapat nating gawin, magbalik loob tayo sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at iwaglit po natin yan, palitan natin ang ating bagong pagkatao. Itapon na po natin yung tinapay na may libadura. Gumawa tayo ng tinapay na walang libadura, which is yung katawan po natin. Alisin natin yung mga kasalanan natin at panibagong buhay. Linisin po natin yung pagkatao natin. Sapagkat kahit po tayo maghapon magdamag magdasal, kahit po tayo lumuhod ng lumuhod papunta doon sa kung saan ninyo magpupunta, wala po tayong kaugnayan, sapagkat ano ang sabi dito sa aklat ng Isaiah? Pakinggan po natin mga kapatid para hindi po kayo mag-a-assume ng todo-todo. Kasi kala natin dasal lang tayo ng dasal, kala naman natin pakikinggan tayo ng Diyos. Wala pong kabuluhan yan. As long as na hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya at hindi natin pinagsisisihan yung ating mga kasalanan at magbalik sa Kanya, pakinggan natin. Yan no. Kung ano ang sabi dito sa aklat ng Isaiah, chapter 1, sabi niya dito, papalit muna ko. Para hindi po masyado tayong nag-a-assume na kala natin, porket nagdadasal tayo, banal na tayo, makapapasok na tayo sa karya ng langit, matatanggap na tayo ng Diyos. Hindi po. Kahit maghapon magdamag po tayo na magdasal, nakaluhod, wala pong kaugnayan sa Diyos as long as na hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya at pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Kaya nga sabi nga dito ng Isaiah chapter 1 verse 10 to the following, mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sinong may utos sa inyong magparuot magparito sa aking templo? Huwag na kayong maghandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, ayan po, nababagot na ang Diyos. Labis akong nasusuka sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Hallelujah. Ayan po, kahit daw tayo manalangin ng manalangin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos.
So useless po kahit po tayo maghapon magdamag ng magkaluhod, manalangin tayo, hindi tayo pakikinggan ng Diyos as long as na hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya. Sapagkat ang sabi nga dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Hallelujah. Hindi tayo pakikinggan mga kapatid, kaya walang kabuluhan yan. Kahit maghapon magdamag tayong nakaluhod, nananalangin tayo, nagpupunta kung saan-saan, wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Sarili lang po natin ang inuuto natin. Ayan pong lagi natin tatandaan. As long as na hindi po tayo nagbabalik loob sa Diyos, hindi po natin pinagsisihan ang ating mga kasalanan at pinapalitan po yan ng itinatakwil natin yung lumang buhay natin, wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Niloloko lamang po natin ang ating sarili, inuuto. Pinapaniwala yung sarili natin sa wala namang kabuluhan. Ayan kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan. Di ba? Sapagkat marami na kayong inutang na buhay Di ba? Wala. Ambot sa kambing na may bangs. Ga-assume lang tayo, masyado kasi tayong masyado tayong asyumero. Suriin po muna natin ang ating sarili bago tayo humarap sa Diyos. Kung handa na ba tayong tumanggap ng mga pagpapala. Hindi yung banat tayo ng banat kasi wala nga tayong nalalaman. Ayan, so ngayon alam nyo na po mga kapatid. So sana naman po ito magdala sa panibagong buhay natin ngayon. Iwanan na po ninyo yung mga pagdudulot sa atin ng sama ng loob at wala namang tayong mapapala dyan. Hanapin po natin ang katotohanan. Yan po ang nais ng Diyos. Hanapin natin siya. Doon pa nga lang sa pagbautismo ni Juan Bautista, sinabi na yan Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Halos naligo na tayo ng tubig Hindi pa rin natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan at hindi pa rin natin tinatalikdan yung kasamaan natin. Di ba? Paano tayo makapapasok niyan sa kaharian ng langit? Ayaw ng Diyos ng buringot doon. Banal ang Diyos mga kapatid, kaya dapat din tayo magpakabanal. Yan po ang lagi nating tatandaan. Hindi naman ang Diyos kung ano-ano lang yan marami sa ating ginagawang biro yung salita ng Diyos. Ginagawang biro yung panalangin, kung ano-anong mga inilalahok, kung ano-ano yung mga sinasahog. Maria Joseph, ambot sa kambing na may bangs. So yan lamang po brothers and sisters, sana po ay magdulot po ito ng panibagong buhay po sa inyo. Palitan na po yung pagkatao natin, baguhin na po, itakwil na natin yung mga lumang buhay. Palitan na natin yung bagong masa, yung walang libadura. Kasi yung may libadura, umaasim yan Tingnan nyo yung yes, na pampaalsa sa tinapay. Umaasim yan pagka matagal na. Kaya dapat pinapalitan natin yan. Ayan, bagong buhay. Yan po ang nais ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Kanya, hanapin natin siya, at ilagay natin dito sa puso natin. So yan lamang po brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa kung anong oras man dumating ito sa inyong mga wall. Sana sumasamot dalangin ko, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. God bless you all. Thank you Lord. Thank you Jesus.